Oh, narito na ang ilang mga habits na pwedeng ginagawa mo na maaaring nakakasira na pala sa bato mo. Wala pang 5 minuto ito, halika kayo, pakinggan nyo na. G? Wala nang paligoy-ligoy pa. Una, pwedeng ginagawa mo ito, sobrang dami mong nakakain na simple carbohydrates that you are driving yourself to diabetes. Ha? Teka, di ba pagkasira ng bato yung pinag-uusapan natin? Bakit asukal? Bakit diabetes? Oo nga. Pero hello, ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkasira ng bato ng mga tao ay diabetes. Kaya kung magkaka-diabetes ka, pwede kang magkaroon ng sakit sa bato at pwede ring masira ang bato mo. O baka may magsasabi pa dyan na yung binibigay ng mga gamot tulad ng metformin na nakakasira sa kidneys. Mali po. Ang nakakasira po ay ang diabetes mismo o yung disease process, hindi ang gamot. Pero mayroong mga gamot na pwedeng iniinom mo na pwedeng makasira sa bato mo tulad ng mga NSAIDs at mga painkillers. Oo, nakakatulong yan para maalis ang mga masasakit sa iyo, pero kung sobra-sobra na kayo sa dosage na nirekomenda sa inyo ng inyong mga doktor, pwede pong may epekto yan sa mga bato ninyo, and in the long run, pwede pang makasira. Pangatlo, sobrang asin sa dieta. Yung mga diets na mayayaman masyado sa sodium o sa salt ay pwedeng nakapagpapataas ng blood pressure na siya namang pwedeng makasira sa inyong mga bato. Ayaw niyong mangyari yan. Pang-apat, processed foods ngayon, bukas at magpakailanman. Napakarami na pong nagawang pag-aaral na nagsasabing ang pagkain ng sobrang daming processed foods, mayaman sa preservatives, added sugar, refined carbohydrates, unhealthy fats, sodium, mababa sa fiber, protein at essential nutrients ay mayroong mataas na risk sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Panglima, kulang sa pag-inom ng tubig. Tandaan po na kinakailangan ng ating katawan ang sapat na dami ng tubig. At kung kulang ka ng iniinom mo, pwede kang maging at risk sa kidney disease. Nakakatulong po ang pag-inom ng tubig sa pag-flush out ng mga waste products at nakakatulong para makaiwas sa kidney stones. Kaya naman, kung kulang ang naiinom ninyong tubig, pwede pong maging risk yan para masira po ang inyong mga bato. Pero kung ikaw naman ay may inherent ng sakit sa bato o yung late stage or end stage kidney disease, pwede pong kinakailangan i-restrict ang inyong tubig, so ask your healthcare provider about it. Pang-anim, sobra-sobra, and I mean sobrang daming protina. Oo, nakakatulong po ang protina sa ating mga diet. Nakakatulong yan sa pag-build ng muscle, sa repair ng tissues, tumutulong po sa panlaban sa infeksyon at generally to be healthy, pero mayroon lamang pong tamang limitasyon dyan, depende po sa edad, sa sex, sa weight at sa health status. Ang sobrang protein intake ay magbibigay ng mga waste products at kung sobrang dami ng intake ninyo, pwede rin pong dumami ang waste products and it can be also too much for your body to handle. Kaya naman again, dapat sakto lamang. Moderation, variety, and balance. Sunod, mga bisyo, alak, sigarilyo, lahat ng mga chemicals na yan, hindi kinakailangan ng inyong katawan. No need to discuss this further. At ayun, sana po ay minatutunan kayo. Kung gusto po ninyong protektahan ang mga bato ninyo, gawin po ng tama ang mga habits ninyo at iwasan ang mga nabanggit nating masasamang gawain. At sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, pakishare na sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat.